Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Matapos ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pentecostes, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Matapos ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos, sa linggong ito, atin namang ipinagdiriwang ang isa pang dakilang kapistahan na tinatawag na Corpus Christi. Ang salitang Corpus Christi ay hango sa salitang Latin na corpus, ibig sabihin katawan, Christi, ni Kristo. Dahil sa araw na ito, ang binibigyan natin ng parangal ay ang mismong kabanal-banalang katawan ni Jesus. Upang paalalahanan tayo na mga Katoliko, taon-taon na ang ating sinasamba ay hindi yung katawan ni Jesus na nakabayubay sa krus. Hindi ang katawan ni Jesus sa imahe ng Santo Niño. Hindi ang katawan ni Jesus na Nazareno. Hindi ang katawan ni Jesus na tinatawag natin Santo Sepulcro. Kung hindi ang katawan ni Jesus na nasa peraso ng ordinaryong tinapay. Kaya nga, maling-mali ang paratang ng ibang relihiyon at sekta sa atin. Lalong-lalo na sinasabi nila, tuwing Enero, prosesyon ng Nazareno sa Quiapo. Tuwing Enero, prosesyon ng Santo Niño sa Cebu, sa Tondo. Anong sabi ng mga sektang ito? Masdan nyo ang mga Katoliko. Nilabas na naman ang kanilang mga imahen na sinasamba. Matanong ko kayo, mga kapatid kay Kristo, ang mga imahen ba ito ay sinasamba natin? Kung ngayon pa lamang ang sagot mo ay oo, sasabihin ko sa iyo, mali ang pagkakaunawa mo sa pananampalatayang Katoliko. Ang tanong, bakit, Father? Mapansin nyo kanina, bago magsimula ang misa, tayo ay nagkaroon ng tinatawag na banal na pagtatanod. Sa banal na pagtatanod, solemneng tahimik ang simbahan. Ano ang nariyan sa gitna sa ating harapan? Ang piraso ng tinapay na atin mamaya tatanggapin at papakinabangan. Kailan? Sa mismong bahagi ng misa na tinatawag nating komunyon. Kaya naman, kung ito pala ngayon ang ating sinasamba at kinikilala, magandang balikan, paano nangyari, Father, na ang piraso ng tinapay na iyan ang sinasamba natin bilang mga Kristiyanong Katoliko? Hindi natin lubos maunawaan ito kung hindi natin babalikan at uunawain ang mismong pagdiriwang na tinatawag nating Eucharistia. Ano nga ba ang Eucharistia? Sa mga nakakaunawa, sasabihin, ang Eucharistia
ay dakilang pagdiriwang. Ang Eukaristiya ang pinakamataas na uri ng panalangin. Subalit, sa hapong ito, 3 salita ang iiwan ko sa inyo upang lubos na maunawaan ano ang Eukaristiya. Unang salita, ang Eukaristiya ay sakripisyo. Anong ibig sabihin nun? Mapansin ninyo sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo na ang bayan ng Israel ay naglalakbay na patungo sa lupang pangako mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Narinig natin na ang mismong Diyos nag-utos kay Moises, mag-alay ka ng sakripisyo. At ang hininging sakripisyo ay ang mismong toro na ang laman at dugo nito iaalay sa altar. Sakripisyo ang hiningi ng Panginoon bilang pagtanaw ng pasasalamat ng mga Hudyo sa ginawang pagliligtas sa kanila bilang mga alipin sa Ehipto. Sa ikalawang pagbasa, nagkaroon ng mas malalim na halaga ang tinatawag na sakripisyo. Bakit kamo? Nabanggit sa aklat ng mga Hebreo, sabi rito, hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwinisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Mapansin nyo na binigyan diin ng sulat sa Hebreo na mas dakila ang dugo ni Kristo dahil sa pag-aalay ng mismong katawan niya sa krus. Sa paggagawa ng sakripisyong iyan, binayaran ni Kristo ang kasalanan ng sangkatauhan. Ikalawang salita na nais kong inyong maalala kapag pinag-uusapan ang Eukaristiya. Ang salitang iyan ay sakramento. Bakit sakramento? Dahil sa Ebanghelyo narinig natin, sa gabi bago si Jesus mag-alay ng kanyang buhay bilang sakripisyo at kabayaran ng ating mga kasalanan, sinabi sa atin sa Ebanghelyo, habang ipinagdiriwang nila ang pista ng tinapay na walang libadura, ang hapunang Pampaskwa, si Jesus ay gumawa ng hindi ginagawa ng mga Hudyo. Ano iyon? Kumuha siya ng tinapay. Habang hawak ang tinapay, sinabi niya, ito ang aking katawan. Habang hawak niya ang kalis na may lamang alak, anong sabi ng Panginoon? Ito ang aking dugo. Bakit ginawa ni Jesus sa puntong ito na hawak-hawak ang tinapay, sinabi niya, itong aking katawan?
hawak-hawak ang kalis, sinabi niya, ito ang aking dugo. Mauunawaan lamang natin kung babalikan natin ang ika-6 na kapitulo ni San Juan, kung saan si Jesus nangaral. Anong sabi niya? Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa mahabang pangangaral na iyan ni Jesus, nabanggit ng Panginoon, ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ang mga katagang iyan. Nakalaunan, nang matapos siyang magsalita, ang mga nakikinig nagsabi, mahirap tanggapin ang katuroang ito. Alam niyo, nilagay ko rin ang aking sarili. Kung ako isang Pilipino, nakikinig kay Jesus, kahit ako sasabihin ko, mahirap tanggapin ang katuroang ito. Bakit? Dahil sa isang Pilipino, pag sinabi mong kumakain ka ng laman ng tao, ano tawag sa'yo? Aswang. Kung ikaw isang Pilipino, umiinom ka ng dugo ng tao, anong tawag sa'yo? Vampira. Isipin mo yon. So mapapaisip ka, anong ginagawa sa akin ni Jesus? Gagawin niya akong aswang? Gagawin niya akong vampira? Tatalikod ka, iiwanan mo siya. Subalit hindi nauunawaan ng mga taong ito na darating ang pagdiriwang ng huling hapunan. Sa huling hapunan, si Jesus ay mangangaral, katulad ng sinabi niya, kaya niyang ibigay ang kanyang katawan gamit ang tinapay. Kaya niyang ibigay ang kanyang dugo gamit ang kalis kung saan yun ay kanyang magiging dugo. Naroon ang alak. Kaya sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, ang ikalawang salita na ating dapat maunawaan ay sakramento. Ang tanong ngayon, Father, tama ang paliwanag nyo, pero 2,000 taon nang nakakalipas. Ang tanong ko, paano nangyayari na ngayon, 2,000 years ago, ang mismong tinapay na iyan, ang mismong alak na iyan, ay nagiging katawan at dugo ni Jesus? Itong sagot. Si Jesus, nang sinabi niya na ito ang aking katawan, na ito ang aking dugo, may dinagdag siya. Ang sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na gunitain, ipagdiwang. Kaya sa gabing iyon na tinatag ang huling hapunan, 2 sakramento ang itinatag. Una, ang sakramento ng Eukaristiya. Ikalawa, ang sakramento ng banal na orden ng pagkapari. Ang mga pari ngayon na hinirang ng Diyos, sila ang magpapatuloy ng gawain na ang sakramentong iyan, kapag ipinagdiriwang, si Jesus ay napaparoon. Ikatlong salita, ang Eukaristiya ay, ang ikatlong salita ay salamat. Bakit salamat? Dahil ang mismong salita na Eukaristiya nangangahulugan ng dakilang pasasalamat. Dahil tayo na nakinabang sa sakripisyo ni Jesus, tayo
na tumatanggap ng katawan ni Jesus, tayo ang nakikinabang. May tungkulin tayo ngayon na pasalamatan ang Panginoon. At ginagawa natin iyan sa bawat pagdiriwang ng misa. Tanong, kung pasasalamat lang naman, bakit di ko gawin sa bahay? Bakit kailangan pumunta ako sa simbahan? Maulan, madulas ang kalsada, mainit, bakit hindi sa bahay? Ito ang nais kong unawain ninyo. Una, naranasan nyo na bang mautangan? Naranasan nyo na bang mangutang? Kapag pinag-uusapan ang utang, sino ang nagtatakda ng panahon ng pagbabayad? Ang nagpapautang o ang nangungutang? Ang nagpapautang. Tayong lahat ay may utang kay Jesus. Si Jesus nagdakda para kayo makabayad. Dumalo lang kayo at magpasalamat sa bawat pagdiriwang ng misa. Yamang kayo'y may utang sa akin na hindi nyo mababayaran kailanman. Yan ang dahilan kung bakit tayo dumadalo ng misa. Tatlong salita ng Eucharistia. Una, sakripisyo. Ikalawa, sakramento. Ikatlo, salamat. Ang tatlong salita na ito, nawa magpalalim ng ating debosyon at pagkakilala kay Kristo. Dahil si Jesus nagpakasakit sa atin, si Jesus nananatili sa atin upang tayo na nakikinabang sa Kanya patuloy magpasalamat ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.